Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, nakailimno para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Oras nato karon alas 12:07 sa udto. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga hook up stations no karon nato nang acknowledge karong taud-taud no. Naanapod ta sa another episode sa Chika ug Advokasya.
Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapaligon. Maayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa chika ug advokasya. Kininaon niya ang inyong mamahimong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahom. Gikan sa issues sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglan madunggan kini ang chika o advokasya. Of course, good morning sa ato, good morning. May udto na rin, no? May udto sa ato mga hookup stations 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Yes, no, may udto ninyo diha. Of course, sa 107.1 Real Radio sa Toledo City. Mayong udto. Sa 100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. O 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. No? Maayong udto diha sa ato ang mga hook-up stations, no? Kay kami mo gid ang mupalanog diha sa ato ang Sibyaanan. No, so karong adlaw naa gyud unta tay guest but mao lagi na no tungod sa kakulian nga dili gyud nato malikayan, dili sa nato siya makauban karong adlaw no. Ato siyang i-move to another episode. Di ba gool ka daghan kitag episodes di mahurot ang Martes o Huwebes no sa ato ang kinabuhi ngayon ana no. So before ta mag-start, let me share to you atong advocacy of the day. No, tungod wala pa tay guest karong adlaw, atong advokasya karon kay public service, no? Serbisyong publiko. And because public service ang ato ang advocacy, na pa tayo question of the day. Yung gahapon ra gyud ni sige ga daghan kay ngutanan nako kung uyon ba kuno ko nga ma-postpone ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Maunang atong kuhaon ang opinion ug panahom sa ato ang mga tigpaminaw sa atong mga listeners and followers, no? Atong question of the day. Uyon ba mo nga ma-postpone ang barangay at sangguniang kabataan elections from November 2026 of this year ngadto na sa October 2027 sunod tuig. No, kung unsa inyong opinion about ani atong question of the day, pwede ninyo nang i-comment diri sa ato ang live or i-text ko ninyo personally or i-chat ka. Labi nag di mo ganahan may gikan ninyo ang tubag. O basta di mo ganahan sa inyong kapitan o sa inyong mga kusihal, pwede rin ganahan ninyo i-PM, no? Kaya turo nang i-anonymous inyong mga pangan. Okay, so karon di I know, let me greet belated happy birthday sa usa ka haligi diha sa syudad sa Sugbo, no? Belated happy birthday Cebu City Councilor Joel Garganera. Belated happy birthday. Kahapon nagsaulog siya sa nga adlaw na tawhan, no? Ang usa sa mga pinakakugihan nga konsehal sa syudad sa Sugbo sa Norte Distrito, Councilor Joel Garganera. Happy birthday, Cons Guapo. And another birthday, of course, karong adlaw nagsaulog sa iyang birthday ang among admin staff diha sa Barangay Punta Princesa nga bagong abot ikan Korea, no? Napakaktig pasalubong ani. Happy birthday Sally Feliscuzo diha sa Barangay Punta Princesa, no? Wishing you more birthdays to come, more candles to blow, more cakes to slice. Diba, ingani majud mag-greet ang mga Gen Z. Gen Z pa ka, girl. Okay, no, sa man ang balik ko na to ang question of the day kay padpadun ako diri. Na nag-message na ko, unsa question of the day. Kasi ko kuno sabi na ko question of the day. And because yesterday mo to no daghan kay nangutan na kay ang atong iyaan nga si Senator Amy Marcos. O di na ko na iyaan na kasi uto. Senator Amy Marcos, so giduso magyud niya nga ma-postpone ang barangay at sanggunian kabataan elections. Ang COMELEC murag di na ba jud ganahan no nga ma-postpone kay ready na kayo ang COMELEC. No, so mo na ato question of the day, uyon ba mo nga ma-postpone ang barangay o sangguniang kabataan elections from this year, November 2026, ngadto na sa sunod tuig, October 2027.
O karon mga tungura ato sa diay nga ipaabot, na ipaambit ang ato ang pahasubo sa duha nako ka mga teachers no nga ning taliwan na dito sa laing kalibutan. Unya first no si Sir Melanio Mabatid, ako ang maestro sa elementary and high school diha sa St. Mary's Academy sa San Nicolas. No ang iyang wake details sa iyang haya na diha sa St. Peter Imos, room 309. So ilubong siya May 2 karong Sabado, Mass 2 p.m. diha sa San Nicolas Parish. Dayon ihatod na siya sa Careta Cemetery. Another pahasubo po no, sa pamilya sa akong maestra pag law school, si Attorney Cynthia Barte. Si Attorney Cynthia Barte, nakahuman siyang kursong abogasiya sa USJR ug matinud-anong nihalad sa maong institusyon sud sa hapit 40 ka tuig no. Din iyang gihulma ang mga henerasyon sa mga umaabot nga abogado pinaagi sa iyang kaalam, disiplina ug walay paglubad nga dedikasyon. She was not only an educator but a pillar of integrity and excellence. No iyang legasiya nagpadayon no, continues to live on in the lives of her students whom she mentored. So beyond the academe, no, besides sa iyang pagkamaestra, she was also recognized as one of the pillars of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Visayas, contributing greatly to the field and community she passionately served. No, sa mauna nga pahasubo sa pamilya ni Sir Melanio Mabatid ug ni Attorney Cynthia Barte. Huh? Okay, so gahapon sad nag-send ang ato ang kapulisan diha sa Cebu City Police Office nga ato ko nang spread. Ipalaganap ko na nato no, ipakatag nato ang hotline numbers sa Cebu City Police Office para in kaso magkinahanglan ta silang tabang, responde, dali nato silang makontak aside sa pagtawag og 911, no? So ilang smart numbers, so pagkuha na sa inyo mga ballpen o papel o i-save sa inyo mga cellphone. Ang hotline number sa Cebu City Police Office. Ilang smart number 0998 598 6273. Akong balikon ang smart number, hotline number sa Cebu City Police Office, 0998-598-6273. Naapot sila globe numbers para sa katong mga nakasubscribe sa text nga puro sa globe, no? 0916-443-9961. Akong balikon, 0916-443-9961. So, mao kato ang Cebu City Police hotline number. So, ilagid nang gisend no para atong ma-share sa ato ang mga tigpaminaw nga ma-save ninyo ang hotline numbers kay para makatabang mo sa mga kabaranggayan no in kasong natay respondehon labi na diha sa ato ang mga kabaranggayan. Okay? So, karong tungura atong i-greet atong listeners, Ma'am Charito Ansay no. Ang grabe ka active sa ato ang free Zumba diya sa Punta Princesa. Nindot unta na ay mga tarpaulin ana kada sitio sa barangay. Mga number sa police, fire, ambulance. Yes, no ingon si Laika Genesis dire. Nindot unta na tarpaulin kada sitio. Grabe kada sitio sa barangay gid no. Una sa barangay Punta ga 38 ka sitio. Porting naghana. No, pero ang mga barangay halls naagi di sila mga gipang paskil no nga mga number sa fire, sa police, sa tanod, emergency hotline kanang mga C3 no kanang ambulansya sa syudad naagid na sila'y nakapaskil sa ilang mga barangay halls no. Wala bibi dili kaayo sa kada sitio, kada barangay, but for sure ang mga barangay halls naagid na. Karon tungod kay na naman tay gi-share no nga CCPO hotline numbers, pwede sad ni ato nga i-apas no sa ato mga kabaranggayan nga mapaskil pud ni nga mga numero. No kadako pud ni tabang in kaso natay respondehon. The more nga daghan ang motabang, mas dali no mas daghan tang kinabuhi na masalbar in kaso na ay mga respondehonon. No unya nagpaabot di ay ito ato i-announce there no diha sa
Barangay Punta Princesa, way pagdapig-dapig no sa akong barangay, kuyog sa among kapitan nga kugihan, serbisyong di malalis, Junandales, no? Na atay libreng topi para sa ato ang mga puntahanons Monday to Friday, 8:30 a.m. hangtod alas 12 sa udto. Libreng topi na ha. O, unya ang kanang tigtupi pa jud na mo diha. Gikan pa gyud na siya og kuan salon mo nang lami kay siya modag tupi ana babae lalaki way pili no libreng tupi Monday to Friday 8:30 a.m. hangtod alas 12 sa udto. Aside sa libreng tupi na po tayo libreng zumba, free zumba para sa mga sama na ko no gusto jud mapasingot natay every Wednesday from 7 to 8 p.m. mo na no diha sa Barangay Punta Princesa. And of course, no, there's more. Naapoy gipa-announce ang Barangay Tisa. Naapod sila'y financial assistance for licensure exam reviewees. Di ba nindot sa ningalakang no, sa Barangay Tisa, no, naa sila ihatag na 5,000 nga financial assistance para adtong mga mutik og board exam. Nindot sa di siya ngalakang, uy, para sa mga TISA-anons, no? Extended ang ilang application para sa SIDLAC Financial Assistance for Licensure Exam Reviewees, no? Usa ka programa sa SK TISA Council nga naghatag og 5,000 pesos, no? 5,000 pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga TISA-anons nga nag-andam alang sa ilang board examination. No, nasayod kita nga dili sa yun ang pagpangandam para sa usa ka board exam, no, licensure exam. Dako jud ang gasto o grabe ang sakripisyo. Dili lang gasto pinansyal no, emotional, mental tanan na lang apektado ta. Apektado ang usa ka mutik og exam. Pero tungod ani nga usa ka initiative sa Barangay Tisa, mas mapagaan ang gibati no nga pressure sa usa ka examine. Busa pinaagi ni ining gamay nga pamaagi gusto nga ipaabot sa Barangay Tisa labi na sa SK Tisa Council nga dili sila nag-inusara no sa ilang paningkamot. Ang Barangay Tisa aniya aron mo suporta sa inyong mga damgo. Laysyo po ning Tisa no kay 5,000 financial assistance, no? Pakpak sa mga taga-barangay Tisa, diha. Of course, na ay mga qualifications para mo qualify sa maong financial assistance, no? Of course, dapat resident ka and registered voter ka sa barangay Tisa because Tisa will be using their annual budget, no? Must be currently enrolled in a review center. Dili lang kay review lang kay imuha. Dapat enrolled ka sa usa ka review center. Must demonstrate good moral character. Must show genuine dedication in taking the licensure examination. O dapat nagyud kay porsigido gyud ka namutik sa exam, no, para maganaaksan mo tabang ang Barangay Tisa and must be willing to render community service. Pas dili na po community service nga pasabot palimpyuhon ka, pasilhigon ka, dili ngun ana ha. Community service meaning ito mga activities pwede ka mo render sa imong volunteerism, no, nga mga values diha sa Barangay Tisa. Ang ilang requirements, of course, application form, no, duly accomplished application form, youth profiling via SK Loud, kana recent 2x2 photo, proof of enrollment sa review center, photocopy sa imong diploma or graduation certificate, photocopy sa imong good moral certificate, photocopy sa imong birth certificate, photocopy sa imong valid ID with 3 signatures, photocopy of your voter certification, and photocopy of your barangay certificate of residency. So, puros rin na photocopy kay kahibaw ang Barangay Tisa kung unsa kalisod mukuha og original nga kopya aning mga dokumentuha. No, so saludo kay ta sa Barangay Tisa sa ilang lakang naghihimo para makatabang sa ilang mga examinees, no, sa mga mutik og board exam. So, tungod extended man ang maong application, ang forms di ay no para sa katumwa pa maka-apply, available ka na sa SK office
tupad ka na sa Tanods office diha sa Barangay Tisa. Abli gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes 8 to 10 p.m. O liman ka? Abli ang ilang SK office 8 a.m. to 10 p.m. No? Nga naraba ko nadunggan ubang SK offices wa gid kuno nag-function. Unsa man na natin nadunggan. Di lang nato isibya lang sa kay basi pa din magbag-o. Kay murag ma-postpone ra bang eleksyon no? In town katong mga barangay officials. So apil nato mga SK officials kung tan-aw gani nato murag hinay kita sa pinibisyo ng mga panahon na. Unya madayon ang di madayon ang eleksyon. This is the perfect time gyud no nga atong ipakita nga wala gyud magmahay no. Wa gyud masayang ang mandato na gihatag sa mga katawhan para sa ato mga barangay officials, lakip na ang mga SK officials. Karon nakita na gyud ako ang message ni Sir Serge Ancahas watching from the city of Bogo. Diba? Thank you kaayo sa pagtanaw o pagpaminaw. Sir Serge Ancahas diha sa syudad sa Bogo. No? Okay, so mo to no, katong mga motig sa board examinations, grab the opportunity now diha sa mga tisaanons. Dungan ta nga mosidlak tanan batan-ong tisaanons. Nice kayo ang tisa. Nice kayo, Church. O di po papiog ang punta. Oy, namasad mi amua. Sana ba tayo kung ano ka ng assistance para sa itong mga college students. Pero karon ang mga SK officials karong panahon na busy pud kaayo kay summer ba yaron. So unsa gi kabisihan sa ato mga SK officials ang Summer League, no? Wala ambot ngo naa ba kahay barangay sa Pilipinas karon nga walay Summer League, no? Kay this is the perfect time gyud nga i-involve ato mga batan-on labi na sa sports, no? Kay matud laban sa among kapitan sa Barangay Punta Princesa si June Andales, ingon gud siya nga ang activity sa ato mga kabatan-unan maglayo nila sa illegal nga drugas. Mabisi naman sa sports, 'di ba? Mabisi na sa paugnat sa kusog mo nang wa na gyud time magunahuna ang mga drugs pa diha. No, so kana salute sa tanang mga SK sa inyong kabarangayan nga naay Summer League. Labi na sa Barangay Punta Princesa, way pagdapig-dapig, naa nami halos tunga-tunga na sa Punta Princesa Summer League. Kudos to our SK Chairperson, Grace Balbuena, o sa iyang mga konsihales, no? Nga ilag yung napadayon ang Summer League. So before ta mo tune in sa ato ang commercial break, atong ibalik ko ga-acknowledge ang ato ang hookup stations, 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Kuan pa di kanang may pagpaminaw po di ay sa atong mayor diha ni Mayor Diamante sa Tuburan. 107.1 Real Radio diha sa Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. Og 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Atong ipadayon ng atong chika, humananing mubong pahinumdum. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat anak pre. Ang insumo huwagtang sa tanang mga baho sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy o iti sa manok. Insumo ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo ang kabaho wagtangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover.
Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Time check na to karon alas 12:29. No, so karon po mga orasa atong hisgutan ang kung nakadungog ba mo aning bawat barangay makikinabang program. Kuyo kinig mga ngan ang kani ba to ang kasi tawagan na ka ng mga walang gutom program. Ni mga program sa to ang gobyerno ba. Cute chikig mga kasi tawa title o pangan kani po do bawat barangay makikinabang program no so kana lang no cute lang siya. Anyways, before nato na hisgutan ka ng unsa ng programahan no nga public service program, mayong pagpaminaw ni Reynan Wenceslao. No, thank you for watching and listening. Ni Sir June William Kagalitan, thank you for watching also. Ni Yen Feliscuzo, yes. Thank you sa pagpaminaw. And happy birthday once again sa imong inahan. Nga gwapa kayo, Sally Feliscuzo, diya sa Barangay Punta Princesa. Okay, so karon, I think the other day to, Saturday, while padung mi sa pista no sa Sitio Trinidad, diya sa Barangay Punta Princesa, daghana kaayong gapista sa kasitiuan na mo, no? Kanang San Vicente Ferrer, nga nagpista gahapon, kanang porting daghana jud, di mahurot among bingo. O, sus, kinoo. Mao to pagkasabado, nangutan na nga, kung nakadungog ka ng bawat barangay makikinabang program. So, ako nga kusihal sa mong barangay, feeling siya kayo, pinaingog ko, oo, kabogi ko. Paspas kaya naka-research inyong kusihal, no? Sa mao to nga, nanawag po kong mga perfect people to answer my question. Aron na po tayo katubag sa atong mga constituente, no? Dili lang sa Barangay Punta, lakip na sa mga kabaranggayan sa tibuok nasod, no? Nga maabta na niining atong Sibyaanan. Ang Pilipinas na ay 42,000 barangays. Diba? Kabaw na mataan na, no? Ambot kung kabaw ba mo na. Basta sa Cebu City palandaan, 80 na tadayon ka barangay. Ang anak ko ang Cebu City. Mo good na ginig election. Balik-balikan kita diri sa Cebu City palandaan. Ato pag yun lang i-appeal ang Cebu Province wa na minilyon na kita diri sa Metro Cebu mo na ang Cebu ilagi ng balik-balikan. Paborito kitang balik-balikan sa mga politiko. Labi na kato mga managan sa nasyonal na mga posisyon. No, in fact ang nakugang na ang taga Greater Manila no nabasig mapulihan na ang kapital sa Pilipinas, Cebu City na no? Ang kapital kay grabe na good kabaya no ka progressive ang Cebu City when it comes to infrastructure development, sa ato ang population number, sa ato ang income and all those stuff no. Grabe na gyud kalayo ang naabtan sa Cebu, not only Cebu City, including Cebu Province, no? So, of course, that is also
We also dedicate that success to two of our leaders in Cebu. Cebu City Mayor Nestor Archival, of course, and Cebu Governor Pam Baricuatro, no? So kana nindot sa ang pagpadaga sa atong syudad karon, no, tungod aning natay kini nga mga plataporma nila no nga ilang gituman panahon sa eleksyon, no? So balik ta aning bawat barangay makikinabang program. So unsa man ni siya? Ang bawat barangay makikinabang program, National Assistance Initiative na siya. Bag-ura na siyang gilaunch ni President Ferdinand Marcos Jr. to provide direct financial support to the grassroots level. Pasabot, maghatag og direktang suportang pinansyal ngadto sa mga kabarangayan. Okay? Financial support to the grassroots level. It is designed to cushion the impact of economic disruptions. Diba? Tungod aning global inflation o gubat diha sa Middle East. Maski wa tay labot, kawa magitay kahimanan nga magapila-pila ning gubata, apil gyud ta sa naapektuhan sa krisis. Mahal kay bugas, mahal kay kuryente, ang gas, krudo, diesel, tubig, perting mahalatanan wa gyud ni us-us. Us-us nang gamay, kasunod busaka na pod. And because we are facing that great impact sa economic disruptions karong panahona tungod sa global inflation o gubat sa Middle East. And of course, to empower local leaders diya sa kabarangayan nga ma-address nato ang immediate community needs. Ang mga immediate na panginahanglanon sa ato ang mga constituente diha sa kabarangayan. So kaning programaha, ang bawat barangay makikinabang program, it allocates a total of 200,000 sa kada participating barangay. Okay, participating barangay pasabot katong mga sanang comply sa requirements na gipangayo sa mga ahensya nga apil aning bawat barangay makikinabang program. So kanang 200,000 pesos na i-allocate sa kada barangay, split na siya into two specific categories. Ang first 100,000 for public safety and infrastructure. Meaning, kung sa barangay pa na nga budget, na siya nabilong sa capital outlay. So, kanang public safety and infrastructure nga 100,000, that is intended for projects like solar street lights, no? Kanang mga matawag mo barangay, kapkon sa among suga diri na ahop na sad. O among suga diri gitirador na sad sa mga tao aron mo ngit-ngit mo ang iskinita. O nga na mo na tiradoron maging suga. No nga di ba lalim mo palit og solar ha? O di mo lalim mo mag-budget unya tiradoron lang. Naagid na makadawat gid mi ana nga mga reklamo. Unsa pay lain nga project intended for public safety and infrastructure aside sa solar street lights, apil na ang CCTV systems. Kung kuwangan mo CCTV sa inyong barangay o wala pa gid mo'y gi-budget for CCTV, kaning first 100,000 sa bawat barangay makikinabang program allocation, pwede ninyo na gamiton para makapalit mo o makapa-install mo og CCTV systems, no? Dako siya kay nagtabang. Pila na kakawat, pila na panguot, no? Ang nasulbad tungod kay naay CCTV ang mga kabarangayan. Diya sa barangay Kalamba, kang Kapitan Esther Concha, nindot gala CCTV. Usa ka tibuok barangay hall, usa ka tibuok opisina. Puros gid na CCTV, makita niya kada sitio, no? Ambot pila pod ka kabuok sitio, no, ang barangay Kalamba, gamay ra pod, pero kung ari pod ka sa akong barangay 38 ka sitio, ay puro ta man sa CCTV pa lang. No, pero naatay mga CCTV sa katong mga areas nga prone gyud, no, labi na highway at tabangan sa barangay hall at tabangan sa eskwelahan ingon ana, no. So kana mga if di gyud kaya sa budget, pwede ra gyud katong mga specific area sa itong barangay nga nagkinahanglan gyud og CCTV. Merkado, barangay hall, eskwelahan,
O kanang mga daghan kay tawo butangan tana og CCTV. Kanang mga intersection sa ato ang kabaranggayan o diha sa among barangay nagid mi intersection kay nauganan mamilot sanan mi padong Kiyot, Naga, Shopwise, Mabaling, Tisa ana among barangay no. So kana mo nang tinabangay na lang gyud ta kay di masad mo maabot og Kiyot, di mo maabot og Mambaling. Labi na kung ari mo magis puntaw, di mo moagi sa mo ang kadalanan. No, ingon ana no. So mauna, so appeal na sa public safety and infrastructure katong mupalit og solar street lights. Magpa-install og CCTV systems o sa paman patrol vehicles. Ambot ka no nabay 100,000 pesos nga magkapalit og patrol vehicle pero nakapalit mi e-bike no to no. Kasi tawagan na e-bike ba na siya? O kana nama mi para sa among mga tanod no kanang pang-patrolya pod. Lahi po tong mobile, lahi po tong amo ang e-bike, no? Or, appeal sa first 100,000 under public safety and infrastructure ang mga essential office equipment like computers, mga printers, para ma-improve na to ang service delivery sa ato ang kabaranggayan. Pero ambot, grabe sad if wala pa'y computer o printer inyong barangay. No nga, namagin na sa atong budget. So kana, depende na sa barangay kung unsaon niya pag matik-matik, no? Unsaon niya pagpaigo ang first 100,000 for public safety and infrastructure. Now, arita sa second 100,000, may pagpaminaw di ay ni diha Sir J.R. Yosores from Mandaue City o ni Sir Junjun Alviar sa Barangay Labangon, Cebu City. Thank you for watching. No, so, ang second nga 100,000 gikan sa 200,000 nga allocation para sa bawat barangay makikinabang program, ari na for social services and education. Kay kahibaw man ta sa barangay, wala gyud specific or separate budget ang education. Ang of course, no, gender and development, ay 5%, ang senior sa PWD, na 1%, ang disaster, naapoy 5%, inana, na ay mga certain departments sa barangay na naay specific nga percentage sa budget. Pero ang education wala. So, diha na musud ang second 100,000 sa bawat barangay makikinabang program. Kaya ato na mapunta sa social services and education. Okay, so kani kasagaran kani anhi kuhaon kasagaran ang kaning para sa tabang nato sa mga fourth year students no sa ato ang mga kabarangayan, mga college seniors sa ato ang mga kabarangayan no, so they can complete their degrees or mga urgent mga social service initiatives no. So kana siya maayong udto po Sir Glenn Ongria, maayong udto po diha sir. Thank you kaayo sa imong pagpaminaw. O moto siya no. So again, ang allocation sa bawat barangay makikinabang program, it's an allocation of 200,000 para sa mga kabarangayan. Ang first 100,000 will be allocated to public safety and infrastructure. Ang second 100,000 will be for social services and education. Karon, ang pangutana kung unsa may mga ahensya sa gobyerno no nga mao'y naghandle ani nga programaha. So, this program is a collaborative effort. So, daghan ang agencies nga nagtabang para mo-success, no? Sumakses para mo-success ni nga initiative sa ato ang gobyerno. Of course, nadiha ang Office of the President. Of course, no, kay this is an initiative recently launched by BBM. So, Office of the President mao gyud na ang direktang na ay overall initiative and funding. Diha gyud gikan sa Office of the President ang not only initiative but also the funding. Second, government agency ang Department of the Interior and Local Government. Ang DILG mauna ang nag-oversee sa implementation no sa kaning programaha.
to ensure para pagsiguro nga ang kwarta na gamit o magamit basing sa budgeting and auditing rules. No, so kana Office of the President, DILG, katulo ang Department of Budget and Management, DBM, mao ni ang responsable sa pag-release sa kwarta pinaagi sa Local Government Support Fund. And of course, ikaapat ang Liga ng mga Barangay. Kung diri sa ato ang syudad, sa Sugbo na diha ang ato ang Liga ng mga Barangay President, Kapitan Konsehal Franklin Ong. No, so wala lang nato, dili lang nato mag-guest karon kay karon man ang session sa Cebu City Council. So ang Liga ng mga Barangay mauna ang primary partner in facilitating the distribution and monitor pod no sa grant if naabot ba gyud sa mga beneficiaries ang maong kwarta o nagamit ba sa saktong pamaagi. So mo na no ang upat ka mga government agencies nga naghandle sa bawat barangay makikinabang program. Office of the President, DILG, DBM o Liga ng mga Barangay sa inyong mga dapit. Okay, so kisa man unsa mang barangaya ang makaapil, ang tanang barangays appeal gyud because this is a nationwide initiative. Applicable sa tanang barangays, approximately 42,000 barangays across the Philippines. In anakadagan ato ang barangay sa tibok Pilipinas, no. However, ang rollout, ang payout kay gibay phase phase 1, phase 2. Ang first batch nga 5,000 barangays nakadawat adtong late March, no, March 2026 pag last month, no. Kana unya ang aim sa gobyerno nga mahuman ang distribution sa rollout o sa payout bang term ana by June. Muna ang goal, by June natagaan na ang tanang mga kabaranggayan. Dawat na nadawon among nadayon among Mayor Julie og interview, ma'am. Hi Sir Glenn Ungria, maayong udto. So wala madayon si Mayor Julie Flores, no, si former Mayor sa Barili, sa lungsod sa Barili, Mayor Julie Flores, wala siya madayon karon, but rest assured next week, no, ato mahinabi si Mayor Julie, no, dili gyud mag-uol kay di mahurot ang ato ang Martes o Huwebes, no. Ato gyud siyang mag-guest, sir. Okay? Daghang kay salamat sir sa imong pangutana. Thank you for watching ni Mark Anthony Dawa Part. Kumusta Madias Manila, no? Nakapaminaw pag rin ka. Of course, ni Sir Raimundo Rodriguez o ni Auntie Gigi Baquero. Thank you for watching. Okay, so mauto siya, no? Atong balikon ang rollout o payout ana by phase na siya. So nakasugod na sa first 5,000 atong pag-March. Ambot usang barangaya na po this month o nya next month. Basta ang goal is tanan matagaan, dapat by June natagaan na ang tanang kabarangayan sa Pilipinas. Okay? Sa bawat barangay makikinabang program. O ako sa nibasahon kadali lang, nangutan na siya, unsa kunoy question of the day ganina, kawa siya kaabot. Okay, so, yes, hi. Hi, Rolando, no? Ang itong question of the day ganina, uyon ba mo nga ma-postpone ang barangay o sangguniang kabataan elections gikan sa karong tuiga nga November 2026 elections ngadto na sunod tuig sa October 2027. O, muna ato ang question of the day. Bahala na mag-chika diha sa inyong tubag. If gusto mong anonymous, i-message lang ko personally. Okay? So, mauna, no, natubag na nato ang pangutana regarding sa bawat barangay makikinabang program. E nagbalik na to, napatay mga duha ka chikaho, no? Before tamo tubag sa ato ang question of the day. Okay? Sa ato nga tubagon kining ubang mga pangutana, human aning mubong pahinomdom. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut
health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Time check na to karon, alas 12:50 na sa udto. No, so before taning commercial na ning greet daddy rin, no, good noon from Gigi Baquero. Yes, Tigasmano. May pagpaminaw Sir Ricardo Lauron, Mergilin Bolgado. No, naminaw ko na siya while nagka-on here, watching while nagka-on here. Da. Francis Tabalo, good afternoon Ma'am Grace. Yes, good afternoon sad kaayo, no? Thank you kayo sa inyong mga interaction. No? So, gahapon, as of April 2026, na ay duha ka SK chairperson sa Makati, no? Nga mag-atubang og corruption charges recommended by DILG. Nga naman gi-appeal man nato karon nga public service advocacy man nga to ang topic, no? Advocacy of the day. Nga naman, because maski pa og SK mo o kita sa barangay, appeal kita sa i-monitor sa DILG. Not because daghan kaayong barangay sa Pilipinas, dili na ta makitaan, no, sa DILG. Labi na kaning mga SK officials nato na still very young. Unya, now they are already facing corruption charges. There are even barangay SK officials sa diri sa Cebu City no nga non-performing. So careful mo ana no kay ato ang DILG nagmonitor na sila sa inyong mga activities. Inyong ABIP no ang inyong kanang inyong annual budget
monitor na sila if inyo ba nagituman ang inyong mga activities. O kaning SK chairpersons no nga facing corruption charges Makati ni, but it will also affect the entire SK community. Nga naman, ingon ani ka mga bata pa kay ba no nga they are already in this kind of doings. Dili siya nindot tan-aon. No, kamo naa na ra bay mga grupo no nga gusto mawala ang SK ingon ana. Unya kani naghatag na gud noon tag igong rason nga mapahingusgan nga iwala na lang gyud ang SK. Kung dili unta nato kanang samutan no ang kaning inani nga mga kaning diskusyon about niini. So kaning usa ka SK chairperson kaning duha puros gid ni sila taga Makati. Over alleged corruption and misconduct. Ang usa, SK chairperson sa barangay Dasmariñas, kanang Dasmariñas, no? Natalia Georgiana Tupas, suspended for 6 months, effective March 23, 2026. Unsay allegations ani, ni demand siya og 20% kickback gikan sa supplier for a Halloween project. Yaman ka SK nya 20 nagdemand na og 20% kickback giunsa ninyo na pagkat-on kasayo ba no unya ikaduha submitted an SK resolution with an allegedly falsified signature. So pasabot iyang gi-falsify, iyang gi-forge ang mga signature sa iyang mga kagawad o sa iyang mga kusihal. Oh my God, that's something no para sa ingon ani nga kuan nga kabata pa ba. So muna ang usa pod Cecilia Luis Yabot, SK chairperson sa barangay Magallanes sa Makati gihapon. So kani mga kaso nila, mga charges nila direct bribery, violation of Public Act 3019 no, Code of Conduct, kanang ARTA law, sabi na anti-red tape, falsification of public documents. How can an SK official no, ing anak ka bata nga nakat-uning anak ka sa ing anak ka sayo. No, it's a sad plight for our SK officials to be involved in this kind of charges. And mind you, ang DILG pwede nila ipasaka into a criminal case, no? Ampo to saon ka na nila after sa suspension. Kay kaning usa suspended for 6 months, ang usa suspended for 3 months. Yan ana, but the thing is nganong ingon ana kagrabe ang charges ani mga bata so niwa ni sila iway consultant ani no makaguol ang ingon ani nga balita, but of course ato nang gi-appeal because daghan kitag mga labi na diri sa Cebu nga lapas gatos ang SK lapas gatos libo gyud no ato mga SK officials sa Cebu City landaan 80 biya ka SK chairpersons pag-appeal pa ang mga 7 ka mga SK councilors no sa kada barangay. Saka na mahimong leksyon na sa ubang mga SK. Labi na kato mga non-performing. Please do your part now. No kay naa na ra bay na sampulan. Ana ra ba kita no? Unya ra kita mulihok og nanay masampulan. O ingon ana, unya na mulihok og nanay mahitabo. Dapat proactive gyud ta dapat no base sa ato ang gichika. Pag last Thursday with Councilor Paul Labra no kanang sanang mahimot lang dapat proactive. Let us not be those na unya na mulihok o kanos anay mahitabo o nanay disgrasya mahitabo. Ingon si Mergeline Bolgado, luuya sa mga SK, kabata pa nila, naka-experience ana nga problema sa corruption. O, di ba? Ing anak ka weak ang foundation, aning mga bataan nga mga nasuspenso. Kay nganong ing anak na magyud ang mindset ani nila, nganong corruption gyud. Ngayon sa to, na ay demand og 20% kickback gikan sa supplier. Ang usa nagsubmit og SK resolution allegedly with falsified signatures. Ginoo ko, falsification of public documents. Hoy, Ginoo, criminal case naman ni Padong. Manana no, so panalaminan tanino sa panawagan sa ato mga SK officials. Please, no, let us learn from the mistakes of others. Nga panalaminan nato og atong i-assess asa na makahami dapitron sa among barangay, nakatabang ba kahami as SK para mulambo ang among kabarangayan.
No, that's public service. Advocacy na to na isip mga naa diha sa barangay. No? So, usapod sa ato ang problema karong panahona ang grabing kainit, no? Kinsa wala kasi natin kainit diha kay sus. Kay share ni namo kainit ron. Grabe ang kainit ato na sinati karon oy. No giyano ra nato, no giuran ra nato ang 40 degrees Celsius. Ingon ana, so thank you sa pag-mention pretty cons. I send stars. I send stars ka na oy. Yeah, let's pray for them, no? Muna, let's pray for these kids. Kids pa magyud mga bata oy. Kana no, so sayang ba? So muna no, grabe kainit ang atoa nga na sinati karon. Unya dunay lain-laing tawag ana depende sa sitwasyon. Pwede na tawag og heat wave, no? Pwede El Nino, heat index, no? Kabantay mo natin mabasahan diha sa Facebook, magpagawas og heat index. No, dagiura na lang nato karon ang kuan oy. Ang 40 degrees Celsius. Puting inita na kay na oy. No mo nang gitawag na siya og human discomfort index kay o human or heat index kay ang pamati sa tong lawas sa nasagol kainit sa hangin inana no, so kana pananglitan ko ang temperature from 34 degrees Celsius na musaka siya to 42 o mas taas pa kuan gyud kanang sa lokal nga pinulungan muni ang sagad nga gitawag nga kanang pilit sa pandit nga kainit ba. Kanang murag wa nang hangin naglihok na kunuhay tay mga kahoy, mga dahon, pero wa joy hangin ngano man na, no? Sus grabiha naman sad. Uy, ang heat index na turon delikado sa panglawas. Mo na kamo ayaw mo si gawas-gawas alas 12 hantod sa alas 4 sa hapon. May pa magpuyo mo alas 12 nya maminaw mo og chika og advokasya sa Martes ug Huwebes no kay init pa kayo mo gawas rong orasa. Muna no, nga muna magpuyo ta sa to mga panimay, inom tagdaghang tubig bugnaw. O dat bugnaw jud subaw ang labas. No tubig sa lawas no, let's hydrate gyud. Apil magid sa to public service no ato ipahimangnuan ang mga katawhan pagdala into mog tubig. Ako na ko'y tubig diri but wala ko nagdaog tumbler. O nya masako ra ba si Mayor Nestor Archival basta magdakag water bottle, magdadyog kag tumbler. No kay kanang plastic bottle delikado man pud na labi na ko inyong ibutang sa sakyanan unya ikahuman nainitan na imno nimo kanseros ka na so kana no ato nalikayan better magdala ta og tumbler okay butangan sa inyo tubig kung mogawas pagdayon mo payong paypay no para dita maka feel na mura na matag na heat stroke ani sa kainit no ingon si Virgilin Bolgado kuwang pa magtutok og electric fan. Oh, kaayo. Diba? Hasta binugas electric fan, init. Ana. Init yung kayo, grabe. Grabe ang violation sa RA 6713. Oh, kani about ni sa SK ang iyahang comment. Nalate akong comment bitaw. Nalate mo comment dyan. Grabe ang violation sa Republic Act 6713, no? Sayang, aning mga bataa. Okay, so, gamay na lang kay tag oras. Ato nang basahon ang inyong mga tubag, inyong mga opinion, panahom sa atong question of the day. Kung uyon ba mo nga mapospone ang barangay ug sanggunian kabataan elections. Leka, uyon ka leka? Ato ni basahon. So nainingon diri sa text no nga di ko mo uyon. Gusto ko madayon jud ning eleksyon kay daghan kay ming tapulan na mga barangay officials. Kagool. Kag-usap ni barangaya, oy. Oh, kay daghan kay ming tapulan na mga barangay officials. Ang saon man na, oy. Sabi mag-crash course na lang taani. Laing tubag. O yun ra ko na mapospone ang barangay elections kay mubo ra kayo ang 3 years. Among kapitan diri, grabe kakugihan. Unya, ini mapulihan ni siya simbako. Mawala ra ta ng project kay kontrapartido. Ito, no? Ano mapod na? Kung natay pulihan, kung for example, mo last term na, o ibutata si Bako na pildi, inig nanay bag-o, anong ilisan masadyutanan nga, nindot na projects. Ibutan ta, naakay imong kaugalingon na projects no nga, imong nahuna-hunaan while nangampanya ka. Ibilin tong mga proyekto o mga programa nga tan-aw nimo dakog impact sa katawhan.
No? Nga naman dig ato ning ipadayon, i-acknowledge lang nato, i-credit lang nato. Let's give credit to whom credit is due lang. Kung kisay nagsugod ang proyektuha o programaha, basta kung makaayo sa katawahan, ipabili na nga project. Mo bitaw ng ako uyon sad ko nga di uyon no kanang mo agree ko sa thought na kuwangan ra gyud ang 3 years. Labi na if the barangay is a very performing barangay. Na kapitan na kugihan kay igabot magud sa panahon na may ilisan na pod. Ilisan tanang tao. Siyempre, pulihan gyud na sa kapitan og iyahang mga tao no. Iyang list of projects. Pero sayang ang nasugdan nga mga proyekto nga gifundingan sa budget sa barangay o sa syudad baka o sa munisipyo, no? So daghan pa kay tubag diri nga saan ta man nagamay naman gyud kitag oras, no? Nanalang ko 3 minutes na lang jud. No? So mo na katong mga wa na to nabasa na mga tubag. Ay kani last na lang jud ni kay basi mangluod ni. Basi mangluod ni. Di ko mooyo na di madayon cons. Kay dapat 2 years ra sila unya. Karon 3 years unya. Nganong gid November 2 masad na nga kabawong kalag-kalag. So nagit sila tumong ani nga i-postpone na jud. Dili ko oyon. Ingon si Laika Genesis in the sense nga magpabilin ang mga public servants nga way buhat pero dawat sweldo. Pero sayang pud ang mga tarong na public servants na daghan og plano para sa katawhan nga makabenepisyo sa makadaghan. Kung mag-elections jud, timan-i jud ninyo ang mga public servants ka magpakita og maayo nga trabaho sa inyong barangay. Ta. Okay, mo to siya no, daghang kay salamat sa tanang mga message sa mga tubag. O kadi man ako mabasa tanan, ako na lang ning live balik ko nya no, akong basahon ninyo mga tubag. Dili lang dinhi natapos ang atong advokasya. Karong adlaw, public service ang atoang advocacy of the day. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas og sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika og advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo muadto. Sangan sa hinuusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, Engineer Gigi Sanchez, sa ato ang Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, ang among Program Director o Station Manager June Carillo, sa tanan nato mga hook-up stations diha sa Tuburan, Toledo City, Lutupan ug Sambuan. Sa akong partner technician diri sa Picas, Kinon Sanchez, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana o kini ang chika o advokasya maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.